samahan niyo ako sa pagbasa ng verse na ito. Ano? Sa King James Version, sa Genesis 32, verse 26. Ayan po. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Amen. Ano? So dahil po dito sa verse na ito, at ang pamagat po ng ating mensahe ay pamamagatan po nating wrestling prayer. Amen. So yun po, at tayo ulit. tayo ulit at upang tayo po manalangin, hingin po natin yung banal na Espiritu upang tayo po gabayan. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito, Lord God. Sa kadakilaan, O Lord, na yung binibigay sa amin, O Lord God, sa gabay patnubay, O Lord, sa pagdala sa aming panyapak, sa gawain ito, O Lord. Alam po namin, O Lord God, na ikaw ay may purpose sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po, O Lord God, sa lahat po ng bagay, O Lord God. At ganun din po, Lord God, dinudulog ko po sa iyo ang mensaheng ito, O Lord. Alam ko po, Lord God, na isa akong makasalanan, O Lord. Hindi salat po ako sa kaalaman, O Lord God, sapagkat ako, Lord God, ay kulang sa pagsasaliksik na yung banal na salita, O Lord. Balit, O Lord God, ako po ay umaasa na pagkaloob mo ang banal na Espiritu, O Lord God. Tago mo po ako sa iyong banal na Espiritu, O Lord, upang ang iyong salita lamang ang mamumutawi sa aking mga labi, O Lord. Maraming salamat po, Lord God, at ganoon din po, Lord God, dinudulog ko po, Lord, ang aming mga sarili, O Lord. Kung ano man po, Lord God, ang aming mga pagkakasala, O Lord, kami po ay buong puso, O Lord, na nagpapakumbaba, O Lord God, humihingi ng kapatawaran, O Lord, upang kami po ay karapat-dapat na humiling sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po, no? Dito po sa mensahe, sa verse na ating pong binasa, kilala na po ba natin kung sino yung tao na tinutukoy sa verse na ito? Amen? So dito po, kaya po pinamagatan po natin siyang wrestling prayer at nais ko pong itanong sa inyo kung sino po ba yung umabot sa point na nagpag-wrestling ka na sa iyong panalangin. Na kung paano, kung anong way, kung anong paraan, kung anong kaparaanan mo na pagpapanalangin na masasabi mo ito ay isang sa pamagitan ng pakikipagbuno sa panalangin. Amen? So dito po, sa ating pong binasa na verses, sino po ba yung nakakakilala sa tao na tinutukoy po dito? Amen. So meron po nakakilala, no? So doon po sa mga sa mga hindi po nakakilala, so inanyayahan ko po kayo, samahan niyo po ako, kilalanin po natin kung sino po yung tao na nababanggit sa verse na ito, na kung bakit sinasabi niya na hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. So dito kilalanin po natin kung sino po talaga ito siya at titingnan po natin na kung bakit nasabi niya ito sa kanyang panalangin. So dito po Genesis 32 verse 24. Yun po dito po sa Tagalog. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. Sa 25, nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob. Ayun, yun pala yung tinutukoy, yung tao, yung sinasabi dun sa unang verse na binasa natin is ito po pala si Jacob. Pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. Sa 26, dito na po. At sinabi ng tao sa kanya, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Amen? So ito po pala, si Jacob po pala yung tinutukoy doon sa verse na yun, sa Genesis 32 verse 26. Si Jacob po pala yung nakapaloob doon. At kung iisipin po natin, paano po ba humantong si Jacob sa buhay na ganito?
na kung bakit kailangan niyang makipagbuno para lamang siyang babasbasan. Ano po ba yung buhay ni Jacob nung bago pa siya naging lingkod ng Panginoon? Amen? So, si Jacob po, ito po si Jacob, nagmula po ito sa kay Abraham, si Abraham, at naging anak niya si Isaac, at si Isaac, ito na yung naging anak niya, si Jacob. Subalit, si Jacob ay meron itong kakambal, So, sa buhay ni Jacob, ito po siya. Ito po siya, kung isipin po natin, lingkod siya ng Panginoon. So, bakit si Jacob tinatawag na cheater? Naniniwala po ba kayo na si Jacob ay isang cheater, manluloko? Amen, Dito po na, kung isipin po natin, na sa buhay po ni Jacob na ginawa siyang lingkod ng Panginoon, subalit isa pala siyang manluloko. Sino po ba yung mga nagawa niya ng kalokohan, yung niloko niya, Una na dito yung kanyang ama, si Isaac. Pangalawa, yung kanyang kakambal, si Esau, Nung sila po ay nasa sinapupunan pa lang po ng kanilang ina, ramdam na po ng mother niya. Ramdam na po ng mother niya, kasi ramdam ng mother niya na sa sinapupunan pa lang is hindi na sila magkasundo. Sinasabi niya na hindi na sila magkasundo. Paano pa kaya pag nailuwal niya na yung dalawang bata? Amen. Ano kaya yung mangyayari? So nangyari po yung ganon, Hindi po nagkasundo si Esau at saka si Jacob. Sa pagkakataong ito, dito po tinawag si Jacob na isang cheater o manluloko. Amen. Hindi po natin alam yung magiging kahinanatnan, yung sa simula pa lang sa kanilang buhay. Pero nung binabasa ko po yung Genesis na ito, makikita mo na karamihan po sa atin, sino na po ba yung mami dito? Yung mga nanay po dito nagkakaroon po ng ng paboritong anak. Kakaroon ng paboritong anak. Bunso, ayan, madalas karamihan bunso yung paboritong anak. Pero sa buhay po ni Jacob at ni Esau, kung ikukumpara mo sila, makikita mo, pag binasa mo yung buong Genesis, makikita mo na, kumbaga, sa sasaluubin ko lang, parang nakikita ko doon na, kaya pala kinakampihan ng mother niya si Jacob, kasi si Esau kaya niyang mabuhay. Kaya niyang mabuhay kahit na saan mo siya ilagay, kahit na sa bukirin mo siya ilagay, kahit saan mo siya ilagay, kaya ni Esau mabuhay. Samantala si Jacob parang nagiging taong bahay na lamang at hindi, kumbaga doon mababasa mo na parang ang layo nung magiging pagitan nila ni Esau. So hindi kumbaga sa akin, hindi ko mapaganoan na kaya siguro kinampihan o pinanigan ng nanay kasi alam niya ito mahina. Di ba? So kaya tayo po, at kung tayo man po ay may mga kapatid, kung tayo man po ay may mga kapatid na naging paborito po ng ating nanay, wag na po tayong wag na po tayong magalit, wag na tayong magalit sa kanila, Kasi dito makikita po natin na siguro nakikita ng mother mo na kahit saan mo ito ipapadala, kahit na anong klaseng pamumuhay, kaya niyang mabuhay, di ba? Kumpara doon sa sinasabi mong paborito niya na hindi niya alam kung ano yung mangyayari, So dito po yung pagmamahal po nung mother ni Jacob sa kanya is nagiging way na, nagiging kaparaanan na para sila ay gumawa ng hindi maganda, na kung paano nila nilinlang si Isaac at kung paano nila tinanggalan ng basbas si Esau. Amen. Ito si Jacob nung pasimula pa lamang siya, Pasimula pa lamang siya. Si Esau naman is ang hilig nito is yung mga ngaso,
Pag umuwi si Esau na gutom, nakikita niya si Jacob na may nilulutong pagkain. Ano? So, bawat ano po ni Esau sa kanya is nagkakaroon ng kondisyon. Sabi ni Esau, pahingi ako ng niluluto mo. Ano? Sabi ni Jacob sa kanya, bibigay ko sa iyo, pakakainin kita nito sa isang kondisyon, kapalit ng magiging panganay. Ano? Kasi si Jacob yung nagiging bunso si Esau yung nagiging panganay. So, dahil sa gutom ni Esau, okay lang, sige. Mamatay na rin lang naman ako sa gutom, aanhin ko yung pagiging panganay. Ano? Aanhin ko yung pagiging panganay, kung mamatay na rin lang naman ako sa gutom. Kaya ayon, sa pagkakataong yon, nagkaroon sila ng sumpaan at sa pagkakataon din yun yung unang panluloko ni Jacob sa kay Esau. Amen? At sa kalaunan, nang dahil sa pagiging katandaan ng kanilang ama, ano? Sa katandaan ng kanilang ama, kailangan niya na isalin yung basbas. Ano? Kailangan niya na magbasbas doon sa dalawa niyang anak. Ano? Subalit ang gusto ni Isaac na basbasan si Esau. Ano? Amen. So paano paraan po ba at kung bakit yung basbas napunta kay Jacob? Amen. Dahil din po doon sa tulong ng kanyang mother, ano? Sa tulong po ng kanyang mother, ang sabi ng kanyang mother na inutusan yung kuya mo na nakukuha ng hayop sa gubat at lulutuin para ipakain sa ama mo at babasbasan niya. Tapos ano po yung tugon po ng mother niya. Kumuha ka ng kambing doon sa mga alaga natin at lulutuin ko at tapos ikaw yung magpanggap na ikaw si Esau. Amen. So nagkaroon po sila ng sabwatan, ano? So doon po sa sinasabi ko po kanina, ano, kung hindi nakipagsabwatan yung mother ni Jacob sa kanya, ano po yung magiging buhay kaya ni Jacob? Isa din po kaya siya sa pagpapalain? Isa din po kaya siya sa bibigyan ng biyaya na libo-libong mga hayop, libo-libong mga tupa, libo-libong mga kamilyo, ganon. At yung biyaya na pinagkaloob na yung magkakaroon siya ng maraming anak, baka hindi po yun matutupad. Ano? So kung iisipin po natin, ano, makikita po natin doon, kaya pala nagkaroon ng paborito yung mother natin sapagkat parang hindi niya siguro kaya na mapariwara yung isa sa mga anak niya. Amen? So dito po sa pamumuhay po ni Jacob, nakakapagtaka lang, ano? Nakakapagtaka lang sa buhay po ni Jacob, ano? At dito po nagkaroon ng paghiwalay sa kanilang dalawa. Ano? Sa sobrang galit po ni Esau sa kanyang kapatid na si Jacob, inutusan po ito ng nanay niya, pumunta ka doon sa kapatid niya, no? Sa ibang lugar, sa kapatid ng mother niya. Doon daw siya magpapalipas. Tapos babalik na lamang siya doon sa lugar na sinilangan niya pag hindi na daw galit si Esau. Ano? Doon niya na lang sasabihin na pwede na siyang bumalik sa kanilang bayan. So nangyari po yun, natupad po yun. At kalaunan po, at dumating po yung time na sinabi na po ng Diyos sa kanya na Jacob, bumalik ka na. Amen? So dito po sinabi niya na Jacob, bumalik ka na sa bayan na iyong sinilangan. Amen? Sa kung bayan na kung saan siya ay pinanganak. Dito po sa pagkakataong ito, dito na po nagkaroon ng pag-alinlangan si Jacob. Bakit? Dahil iniisip niya pa rin po yung kapatid niya. Ano? Iniisip niya pa rin po yung kapatid niya na galit po sa kanya, na sinabi po sa kanya na kapag ang tatay nila isa namatay, pati si Jacob papatayin niya. Ano? Yun po yung nag-trigger sa isip ni Jacob na kung bakit nag-aalangan siyang umuwi sa kanilang bayan sapagkat ang kapatid niya ay galit. Amen? Kahit sino naman po siguro sa atin, ano? Uuwi ka, galit yung kapatid mo, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob? So nag-aalinlangan dito si Jacob.
Nag-aalinlangan dito si Jacob na umuwi sapagkat nandito po yung kapatid niya na akala niya ay galit pa rin. Amen? So habang binabaybay ni Jacob yung papunta sa kanila ay inabisuhan na po siya, inabisuhan na po siya ng Diyos, naiingatan siya. Amen? So doon po sa sinabihan po ng Diyos, naiingatan siya. Kung babasahin po natin yung Genesis na 32, doon po talaga natin makikita na yung pag-iigat, yung pangako po ng Diyos sa kay Jacob is nandun. Amen? So hindi po siya nagkaroon ng diretsong pag-iisip na uuwi na talaga ako kasi yun yung sabi ni Lord eh. Pero nagkakaroon pa rin siya ng pag-alinlangan dahil iniisip niya na galit pa rin si Esau sa buhay niya. Amen? So ano po ba yung ginawa ni Jacob? Subalit doon po sa sinabi po ng Panginoon, although si Jacob ay nagkakaroon ng pag-alinlangan, at dito po natin makikita sa Genesis 32 verse 24 yung kanilang pagbuno, na gusto ni Jacob masiguro na hindi na po galit si Esau sa kanya. So bakit? Kaya nga po dito sinabi niya na hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Amen? So dito niya po sinabi, sa lingkod po ng ating Diyos, pinadala siya doon. Pinadala siya na ito po yung magiging gabay ni Jacob. Subalit dito sa Genesis 24, ito po yung sinalaysay ang buhay na kung paano si Jacob nakikipagbuno. Dahil ang gusto ni Jacob, ingatan mo lang ako. Yung 10 bahagi ng aking mga alaga, ibibigay ko. Ingatan mo lang ako papunta doon sa bayan na kanya sinilangan. Ito po yung pinangako niya sa Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, hindi po siya nagkaroon ng kampante sa buhay. Bagkus dito na po nagiging buo yung desisyon niya sa pakikipagbuno niya sa isang tao na sugo ng Diyos, at dito po nagkaroon siya ng kapayapaan na babasbasan na siya. Amen? So ano po yung nangyari? Dahil po yung Lord, pagka si Lord po yung nangako po sa atin, pag si Lord po yung nangako sa atin, maniwala kayo. Ano po nangyari? Sa oras po na yon na sumalubong si Esau sa kanila, na yung binalita sa kanya ay may 400 katao yung alipin ni Esau na sasalubong sa kila Jacob. At doon po sa pagkita po nila ni Jacob, nagkaroon po ng kapayapaan sapagkat doon po hindi po naramdaman ni Jacob yung galit ni Esau, bagkus yung mainit na pag-welcome sa kanya. Amen? So dito po basta, pag yung promise po ni Lord, ang pangahawakan po natin is nagkakaroon po ng pagbabago. Kung ikaw nag-aalinlangan at ito yung pangako ni Lord para sa iyo, pagtiyagaan mo, anuhan mo talaga, yung faith mo talaga dapat na andun. Dahil pag si Lord po yung nangako, totoo po yun. So, gaya nga po sa nangyari sa kay Esau, tinanggap niya, niyakap niya si Jacob. Talagang yung pagmamahal pa rin na magkakapatid, yung umababaw sa kanilang buhay, hindi na po yung galit. Ito po yung nagiging purpose, ito po yung nagiging purpose na kung paano sila binuklod at pinagsama muli ng ating Panginoon. Amen po. So dito po, at mararanasan po natin na kung sa ating buhay, paano po ba tayo makikipagbuno sa panalangin para din po tayo babasbasan. Hindi lang po si Jacob nakakaranas ng ganito. Hindi lang po si Jacob yung nakikipagbuno sa panalangin o debate sa panalangin, bagkus isa din po ang kanyang lingkod na si Elijah. Amen? Sino po nakakilala kay Elijah? Si Elijah po, ito po yung isa din po sa mga nakikipaglaban na gusto niyang patunayan
na ang Diyos na kanya sinasamba ay Diyos ng totoo. Dito niya sinubok yung pakikipaglaban niya sa kay Baal. Amen. Dito din po siya humingi ng pagpapala para din po sa bayan na kanyang nasasakupan. Amen po. So ilang beses si Elijah na nalangin sa Panginoon? 7 beses po siya nanalangin. Nung dumating po yung tagtuyot sa bayan na kanyang nasasakupan, 7 beses po si Elijah na nalangin sa Panginoon at 7 beses din po nag-akyat panaog yung kanyang alipin upang tumanaw, tatanaw sa dagat, kung mayroon bang ulan na ipagkakaloob para sa kanilang nasasakupan. Pero purihin po ang Panginoon, sabi po nung lingkod niya, meron na po akong nakikita, meron na po akong nakikita namumuong ulap, subalit gapalad lamang. Ito na po yung nagiging tugon sa 7 beses na panalangin ni Elijah sa ating Panginoon. Sabi ng lingkod niya, gapalad lamang. Ang sagot po ni Elijah sa kanya, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Dahil nung oras na bumuhos na yung ulan na gapalad lamang, yun po ay sumapat sa bayan ng kanya nasasakupan. Amen? So ganito po kadakila yung ating Panginoon. At isa pa po dito yung gusto niyang patunayan sa pamamagitan ng handog. Amen? Kung sino po yung nakakabasa dito po sa buhay po ni Elijah. Dito po sa buhay po ni Elijah, sa mga naglilingkod kay Baal. Naglilingkod kay Baal na kung ano-ano na po yung ginagawa nila para sunugin ni Baal yung kanilang handog, pero sinusugatan na po nila, sinasaktan na po nila yung kanilang sarili, subalit hindi po sila tinugon. Hindi po sila tinugon ni Baal. Sa pamamagitan po ni Elijah, pinatunayan ni Elijah sa naglilingkod kay Baal na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay totoo. Amen? So inutusan niya pa yung mga lingkod ni Baal na buhusan ng tubig, na napakaraming tubig yung kanyang handog, subalit sa isang panalangin lamang po ni Elijah, nagkaroon ng katugunan. Amen? Bumagsak po yung apoy mula sa langit papunta doon po sa kanilang alay, sa kanyang inalay. So doon po pinapatunayan po ni Elijah na yung kanyang sinasamba is totoo. Amen po. So dito po sa buhay po ng dalawang lingkod ng ating Panginoon, at kung ibabase naman po natin sa ating buhay. Amen. Yun. Sa buhay naman po natin, kasi hindi na po tayo katulad ni Jacob at saka ni Elijah. Amen. Yung buhay po natin is meron po tayong nagagawa, na yung meron po tayong nasasalita sa kapwa natin na akala po natin is baliwala lang, subalit ito na po pala ay isang way ng panalangin. Amen? Gusto niyo po bang malaman yon? Sabi po ng Proverbs 18 verse 21, Proverbs 18, ayun po. Death and life are in the power of the tongue. Yan po, yung buhay dito sa Tagalog po. Sorry. Dito po sa death and life is in the power of the tongue. Sinasabi po dito, yung buhay daw po at kamatayan sa dila daw po nakasalalay. So ano po ba yung ibig sabihin nito? At ano din po ba yung ibig sabihin ng kadugtong niya? And they that love it shall eat the fruit thereof. So ano po ba yung ibig sabihin ng dalawang message na to? Halimbawa na lang po sa death and life are in the power of the tongue. Karamihan po sa atin. Hindi po natin namamalayan yung mga sinasabi po natin sa akala po natin is wala lang, bagkos ito po ay isa na po palang way ng panalangin. Halimbawa na lang po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa sa ating trabaho po. Madalas po ito nangyayari sa ating mga trabaho. Sa atin, hindi ko lang po alam kung na-experience niya to, pero isa na din po ako sa naka-experience ng ganito.
Sinasabi mo po, kung ikaw, halimbawa na lang, ikaw, napakaganda yung gising mo, napakaganda yung mood mo. Papasok ka ngayon sa trabaho, kakanta-kanta ka ngayon ng worship. Tapos, di kaya, habang naglalakad ka, John 3:16, for God so loved the world, gano'n. Yung mga verses, yung mga binabanggit mo, at pagdating mo dun sa trabaho mo, merong pinadala yung kalaban sa buhay mo na kung paano niya sisirain yung araw mo. Amen? At dito po, nagkakaroon po tayo, lalo-lalo na po sa ating trabaho. Madalas po natin, na-encounter ko na po, naranasan ko na, na sa trabaho po natin kung kailan yung maganda yung mood mo, doon naman may dadating na tao na aasarin ka at sisirain yung mood mo. Amen? Sino nakaranas na? Ang dami, hindi lang pala ako, Hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganong pamaraan, At dito po sa mga ginagawa niya, sa mga ginagawa niya at nakakapagbitaw na po tayo ng mga salita na hindi maganda, na akala lang po natin, ay baliwala lang yun. Halimbawa na po, isa na po dito, yung sasabihin mo sa kanyang, sorry po dito sa words na to, yung buisit na klaseng taong to. Ang ganda-ganda ng araw ko, sisirain mo. Tapos, magmula nung mabanggit mo yung salita na yun, na akala mo lang, ganon-ganon lang, pero isa na po pala ito sa mga panalangin, at ito po yung nadadala mo pag-uwi mo sa bahay, pagtulog mo, at hanggang sa pagising mo, iisipin mo yung taong nang buisit sa iyo kahapon, at iisipin mo na naman, makikita ko na naman yung taong to. Amen? Makikita mo na naman yung taong to. So hindi mo alam, hindi po natin alam na ito na po pala yung wrestling prayer na ginagawa mo. Dahil sa sobrang galit mo, sa sobrang asar mo sa kanya, nagiging wrestling prayer. Sabi nga po doon sa verse, di ba? Yung buhay daw po at kamatayan sa dila nakasalalay. So ganun po yung mangyayari sa buhay mo. Hindi magiging maayos yung trabaho mo, at maniniwala ka man sa hindi, habang kasama mo yung taong yun, di pa matapos ang 8 oras na duty mo, buisit na buong araw mo. Di ba? Sino naka-experience nito? Na halos hindi ka napatulugin, na talagang na talagang kahit saan ka magpunta, na kahit na ano yung gawin mo, na andun na yung ginagawa sa iyo ng tao. So dito po natin nararanasan yun, trabaho, sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw, At dito po sa pagkakataong ito, paano po ba natin may iwasan? Paano po ba natin may iwasan? Kasi sinasabi niya po dito, kung and they that love it shall eat the fruit thereof. So kung ano po yung sinabi mo, ikaw din yung magsasakripisyo. Amen? Ikaw din yung magsasakripisyo. Bakit ka mo? Dahil hindi ka na makakonsentrate sa sa trabaho mo Wala ka na sa sarili mo, wala ka na sa mo, kundi yung iisipin mo na lang. Dahil sinabi mo sa kanya, na buisit siya na klaseng tao, buong araw mo nun, magiging ganun na. Amen? So kung paano po ba natin, ito ngayon, kung paano po ba natin iiwasan yung mga ganitong klaseng senaryo, pangyayari. Amen? So dito po, at magbibigay po ako, bibigay po ako ng kunting kaparaanan, dahil dito po sa ginagawa po ng kaaway natin, ng tao na gusto sirain yung araw mo, meron palang reverse na pwede mangyari sa kanyang buhay. Amen? Pwede pala itong bumalik, pwedeng bumalik sa kanya. Amen? So kapag ikaw ay dumating sa point na ganon, simple lang, ngitian mo lang siya. Tatapikin mo. Thank you. Thank you. Salamat. Diba? Salamat sa buhay mo. So ngayon, magkakaroon siya ng problema. Inaway ko na lahat. Ginalit ko na lahat. Salamat pa rin yung igaganti. Hindi niya alam.
Salamat lang yung igaganti mo sa Kanya, yung ngiti at salamat lang, pwede na palang bumalik sa Kanya yung ginawa niya. Amen? So sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangan na, Lord, manalangin ka. Lord, pahingi ng dagdagan mo yung pasensya ko, Lord. Kasi pagka hindi na natansya tong taon to, baka mapatulang ko na to, Lord. Pero sa tingin po natin, bibigyan po ba tayo ng mahabang pasensya ni Lord? Hindi po tayo, maaring hindi ka bibigyan ng mahabang pasensya ni Lord. Bakit ka? Meron ka na eh. Meron ka ng pasensya, subalit hindi mo lang alam kung paano to gamitin. Amen? Parang katulad lamang po sa negosyo, sa plano mo sa negosyo. May puhunan ka na 1,000 ngayon. Ngayon, binubuo mo pa lang yung plano mo sa negosyo, alam mo na siya. Kumbaga, alam mo na pagulungin, alam mo na palaguin. Hindi po ganito yung pasensya po natin. Meron na po tayong kaunting pasensya, pero hindi lang po natin alam kung paano to palalaguin. Amen? So kaya nasabi natin na naubos na yung pasensya ko eh. Diba? Naubos na yung pasensya ko, kaya ganun yung nangyari. Napuno na ako eh, kaya napatulang ko na. So ganun po, ganun po yung kadalasan nangyayari. Subalit ang nais po ni Lord sa atin is yung pasensya mo na kung bakit kay naasar ng tao, ay yung pasensya mo pala ay gusto niyang ma-develop, gusto niyang magawan mo ng paraan na kung paano ito lumaki. Amen? So kung bakit, kung nagtataka po kayo kung bakit thank you at smile lang yung sinasagot mo. Dahil dito po, masasabi mo na ito na po yun. Sasabihin mo sa Kanya, salamat. Salamat sa iyo kasi ikaw yung ginawa ni Lord na kaparaanan para yung kapiraso kong pasensya is lumago pa. Amen? So magtataka sila, salamat. Bakit salamat? Inaway ka ng lahat-lahat, sinaktan ka ng lahat-lahat, salamat pa rin. Pero hindi po niya alam na ito po pala yung nais ni Lord sa buhay mo. Papasalamat ka sa Kanya sapagkat siya yung magiging daan na kung paano mo palalawigin yung pasensya mo. Amen? So dito po sa lahat po ng mga nangyayari sa ating buhay, sa meron pong reverse o mayroon pong ginagawa si Lord para ikaw ay mapabuti. Kaya kung kayo po ay nagkakaroon ng mga pangyayaring ganito, huwag niyong hayaan. Huwag niyo pong hayaan na yung pasensya niyo isa masasabi naubos na. Yung pasensya niyo isa napuno na. Bagkus ito po yung gagamitin niyo na kung paano niyo palalaguin yung pasensya niyo. Kung isipin niya po natin yung negosyo kayang palaguin, paano pa kaya yung pasensya? Amen? So dito po, nais po talaga ng Lord sa ating buhay. Ayaw niya po ng na magkakaroon ka ng kaaway. Sapagkat sabi niya nga po, ibigin mo yung kaaway mo. Sige nga, kung magkaroon ka ng kaaway, maganda ba na naiibigin mo siya? Sino po yung nakakaranas na gano'n? Sige, magkaaway na tayo, pero iniibig pa rin kita. Di ba? Napakahirap ng gano'n, na magkakaroon ka ng kaaway sa trabaho mo, tapos masabi mo na, love your enemy. Parang napakahirap. So para maiwasan po natin yung mga ganitong senaryo, yung pangyayari sa ating buhay, pasalamat po tayo sa Kanya at siya po yung magiging way na kung paano palalaguin yung pasensya kapirasong meron ka. Amen? So yun po, medyo napakunti lang po yung mensahe at nawa po sana yung mensaheng to is magkakaroon po ng yung talab yung po sa ating buhay na ito po ay parang silbing aral na ito po pala yung dapat nating gawin para sa pamumuhay po natin. Amen po. So yun po at praise God po sa mensahe po ito at nawa po magamit po natin ng pang-araw-araw. Amen po. At tayo po tumayo. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa mensaheng ito, Lord God. Na nawa po, Lord God,
misayang ito, Lord God, at tumimo sa aming puso at isip, O Lord God, na magiging silping gabay, O Lord God, sa aming pamumuhay pang-araw-araw, O Lord. Ganoon din po, Lord God, sa aming pakikibakas sa mundong ibabaw ito, O Lord. Maraming salamat po, Lord God, na patuloy mo po kaming gabayan, patnubayan, O Lord God, at pagpapalain sa lahat po ng bagay, O Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, Lord God, at ganoon din po, Lord God, sa nakikinig online, O Lord, at sa nakikinig on-site, O Lord God, na nawa po, Lord, yung banal na Espiritu, O Lord God, ng karunungan, O Lord, ay nawa, O Lord God, manatili sa aming buhay, O Lord. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.